Tahimik ang mundo. Tila mabigat ang katahimikan sa hangin. Hindi gumagalaw ang mga puno, pati ang kanilang mga dahon. Kalmado ang mga ilog, parang salamin ang kanilang ibabaw. Walang huni ng ibon, walang galaw ng hayop. Isang mundo na walang hangin, isang mundong tulog, isang mundong naghihintay ng pagbabago. Mataas sa mundo, nakatira ang isang makapangyarihang diwata na nagngangalang Hali. Tumingin si Hali sa ibaba at nakita niya ang katahimikan. Nakita niya ang kawalang kibo. Nakaramdam siya ng pananabik sa kanyang puso. Hinanap niya ang galaw, ang tunog, ang buhay. Gusto niyang makita ang pagsayaw ng mga puno. Gusto niyang marinig ang agos ng mga ilog. Gusto niyang maramdaman ang paghinga ng mundo. Ngunit nanatiling tahimik ang mundo. Isang mundo na walang hangin. Pinikit ni Hali ang kanyang mga mata. Itinaas niya ang kanyang mga kamay kay Bathala, ang pinakataas na Diyos. Ibuhos niya ang kanyang puso sa panalangin. Humingi siya ng regalo ng hininga. Isang hininga upang gisingin ang mundo. Isang hininga upang bigyan ito ng buhay. Narinig ni Bathala ang panalangin ni Hali. Nakita niya ang dalisay na puso nito. Naramdaman niya ang kanyang matinding pananabik. Ipinagkaloob niya ang kanyang hiling. Binigyan niya siya ng kapangyarihan ng hininga. Minulat ni Hali ang kanyang mga mata. Nakaramdam siya ng pagdaloy ng enerhiya sa loob niya. Huminga siya ng malalim at nagbuga. Nang huminga siya palabas, gumalaw ang mundo. Umusoy ang mga puno, dumaloy ang mga ilog. Hindi na tahimik ang mundo. Mula sa hininga ni Hali, ipinanganak ang mga hangin. 4 na hangin, bawat isa ay may kanya-kanyang personalidad. Bawat isa ay may kanya-kanyang kapangyarihan. Bawat isa ay may kanya-kanyang papel na gagampanan. Unang dumating si Amihan, ang hanging Amihan. Malamig at banayad si Amihan. Dala niya ang nakagiginhawang ulan na nagbibigay buhay sa lupa. Dala niya ang bango ng mga bulaklak at huni ng mga ibon. Si Amihan ay isang malugod na panauhin. Hudyat niya ang pagsisimula ng panahon ng pagtatanim. Nagdulot siya ng ginhawa mula sa init. Pinuno niya ng pag-asa ang puso ng mga tao. Sumunod ay si Habagat, ang hanging habagat. Mainit at malakas si Habagat. Dala niya ang malakas na ulan na pumupuno sa mga ilog at lawa. Dala niya ang amoy ng dagat at ang tunog ng mga alon. Si Habagat ay isang malakas na puwersa. Maari siyang maging mapaminsala, ngunit mahalaga rin siya. Dala niya ang kinakailangang tubig para lumago ang mga pananim. Dumating naman si Silangan, ang hanging Silangan. Malamyos at banayad si Silangan. Dala niya ang init ng sumisikat na araw. Dala niya ang bango ng mga dahon na basa ng hamog at ang kaluskos ng mga puno. Si Silangan ay isang magiliw na paalala ng mga bagong simula. Hudyat niya ang pagsisimula ng isang bagong araw. Nagdala siya ng liwanag at init sa mundo. Panghuli ay dumating si Kanluran, ang hanging Kanluran. Mabagsik at malakas si Kanluran. Dala niya ang mga bagyo at unos. Dala niya ang amoy ng ulan at ang tunog ng kulog. Si Kanluran ay isang puwersang dapat kilalanin. Maari siyang maging mapaminsala, ngunit isa rin siyang paalala ng kapangyarihan ng kalikasan. Nagdala siya ng balanse sa mundo. At kaya, hindi na tahimik ang mundo. Ang hininga ni Hali ang nagbigay buhay dito. Ang 4 na hangin, sina Amihan, Habagat, Silangan at Kanluran, ay nagtulungan. Nagdala sila ng balanse sa mundo. Nagdala sila ng pagbabago. Nagdala sila ng buhay. Sa susunod na maramdaman mo ang hangin sa iyong mukha, alalahanin mo ang regalo ni Hali. Alalahanin ang hiningang nagbigay buhay sa mundo. Alalahanin ang balanse ng kalikasan. Alalahanin ang kapangyarihan ng hininga.